Mas masarap na ito kaya sa ubod ng niyog. Oo nga. Mga kamaster, malamang sa malamang, hindi ko pa ito natikman. Ako rin, maya-maya ko pa ito matitikman pagkatapos niyang lutuin. Kagalingan niya at mababa lang ano. Bilis uburin. Kasi mahirap uburin. Hindi ko akalain na ang damong ito na hindi kaya yang tingnan at lapitan dahil ang mga gilid dito ay puno ng matutulis na mga tinik ay masarap palang pagkain. Ang mga tinik nito ay hindi naman sumusugat ng malalim pero mag-iiwan ito sa iyong balat ng mga hiwa at mahapding sugat. Karaniwan ang tinatabas ito ng mga may-ari ng lupain dahil ang paligid ito ay nagiging masukal dahil sa mga mahabang dahon nito na puno ng matutulis na tinik. Lumalaki ito at tumataas at nagiging mayabong kaya nagiging dominante ito sa ibang halaman. Napapakinabangan din ang mga dahon nito. Noon nga lang, hindi ito kasintibay ng kalagimay unang pandan. Pinaniniwalaan ng tribong ito na pampahaba raw ito ng buhay marahil dahil sa mahabang mga dahon nito. Talagang may kaalaman ang iba na hindi natin taglay at may kaalaman tayo na hindi rin taglay ng iba. Gaya nga ng isang matanda ng kasabihan, pinapatalas ng bakal ang kapwa bakal. Talagang pagkasari-sari ng mga nilalang. May mga bagay na sa tingin natin ay hindi mahalaga, pero yun pala ay may napakalaking pakinabang tayong pwedeng makuha. Ito. Walang tinik. Ang tinik niya nandito lang sa kabilang ito. Ayan. Yung isang klase kasi, yung may tinik pati rito sa kantong ito. Parang naluluto din daw yun, pero medyo hindi kasarapan ang lasa. Hindi katulad nito, na tinatawag ng libod-libod. Masarap daw ang lasa nito. Mas masarap daw ito kumpara sa ubod ng niyog. Pero matitikman namin mamaya kung anong pagkaiba kasi first time namin makatikim nito. Ang tawag nila rito ay libod-libod. Mahaba ang dahon niya na mayroong tinik ang dalawang side ng tagiliran. Para din ubod ng niyog, kaya lang hindi katulad ng ubod ng niyog na lasa malamas ang lasa ng niyog. Matamis. Ibig sabihin yan, ang lasa niyan ay nakadepende sa timpla. Ang dami yan doon sa amin. Hindi ko pinapalagat. Akala ko walang pakinabang. Akala ko ano lang yan, tinik. Labong ganyan din eh. Aalisin mo rin yung parting may dahon. Mga magugulay sa palengke, yung langka. Yung palang sekreto nila doon, kaya hindi pumupula yung kulay ng langka pag hiwa. Yung tubig na pinapatakan nun may tawas. Hindi ko alam kung tawas ba yung ginagamit nila doon. Kaya puting-puting yung langka, pero pag niluto mo, ang tigas. Hindi na may tawas. Tawas, tama, tawas. Puting-puti yung kulay, pero pag luto mo, wala nang sarap. Ang bunga niyang kap, hindi nakakain. Hindi. Ubod lang. Palagay ko yung dahon niya, pwede rin gawing banig. Hindi daw. Dapat daw. Malutong. Malutong. Ano yan? Paano nyo natuklasan na kinakain pala yan? Yung tatay ko, mahilig maggulay ng mga ganito kaya nalaman. Daliw. Sila po saan? Maalis yung Tina pala mga kawail ay ulam na. yung sa sapa. Sapa. Ang lalaki oh. Parang pangilaw dun. Parang sarap mangilaw dito. Ang haba pa ng sipit nyo. Ngayon tanghali siguro masarap mangilaw dun. Wow. Sarap ito. Sarap yan. May hipon na mga. Itinapa pa. Nubusog chuchu. Teka mo man. Yun. Yun. Sarap ng hipon na yan.
Sabihin, marami pang hipon dyan. Malaki pa yung nahuli mo ay. Malaki ang hipon dyan. Ang isang hipon ay nakakapag-itlog ng mag-100. Ay, libo. Libo, oh. Buda hindi lang basta masarap. Sa maraming kultura sa Southeast Asia, tinuturing itong papahaba ng buhay. Mabuti para sa tiyan. Pero sa mga Maldi, alam nyo, isa itong mahalagang bahagi ng kanilang traditional na pagkain. Special yan mga kabayo. May kasama pa yung ulang. Freshwater shrimp. Titikman natin. Kasi ang alam kong lasa ng ubod, yung ubod lang ng niyog. Ito hindi ko pa natikman. Pero sabi nila, mas masarap na ito kaya sa ubod ng niyog. Pero yung ubod na titikman ko, hindi yung hipon ha. Oo nga. Nabis nga mga kawaid. Doon sa amin, daming ganito. Hindi ko alam na inuubod. Tinatabas ko lang. Mula ngayon, hindi ko natatabasin. Pagkain pala ito. Mga kawaid, oh. Sarap. The best ang lasa. Pag natikman nyo, hindi nyo rin tatabasin yung mga libod-libod dito sa bukirin nyo. Dahon ng tawag dito. Tas magang aswang ang tawag ng iba. Parang bawat subo mo, lasat tansap mo yung yaman ng kalikasan dito sa lupain ng mga Maldi. Ano pa? Tikman natin mga kawaid. Busog din ng ano, paniki. Pinong-pino nga mga kawaid yung ubod. Jari sikap. Mas pino siya kaya sa ubod ng niyog. Yung labog kasi pag may abo parang medyo magaspak yung bambusot. Pero ito pinong-pino ang lasa. Kaya ang ang higla. Texture. Dabis mga kawaid. Meron tayong bagong natuklasan na pagkain ngayon. Kahit ngayon napakamahal ng bilihin. Pinakap, libre lang. Na-imagine yung mga kawaid yung lasa ng ubod ng niyog. Parang sa akin nakatikim na nun. Alisin mo lang yung namis-namis niya kasi hindi siya manamis-namis katulad ng ubod ng niyog. Yung namis yung lasa niya. Kaya pinakakita ka ng libod-libod o wild pandan dyan sa paligid. Huwag mong basta tabasin. Masarap na pagkain pala sa panahon ng katipitan. Merit pa tayo. Talagang. Mga gusto ni Manol. Nakasamil. Lalo yung ulang. Lasang hipon. Itong ulang daw, freshwater shrimp. Padaan na lang daw ito ni Kap. Dali sa sapa. Yung mga nakalabas. Hinuli niya. Anong tawag sa inyo, Kap, yung malaking hipon? Yung talagang ang sipit niya mahaba. Maganda laki. Ang tawag namin dun ay lulok yun. Bulok yun. Yun mga kawaid. Kaya pala tayo hindi magkaintindihan sa comment section. Kasi ito, ang tawag na ito, ulang. Sa atin naman, ang ulang na tinatawag natin, yung malalaki. Anong Lulok yun. lulok yun. Lulok yun pala yun sa kanila. Yung mga ganito kalalaki na hipon. Tapos ang sipit ay parang mga robot-robot. Malaki. Ganyan ka. Lulok yun pala yun sa kanila. Ito talaga, ulang ang tawag nila. Ulang. Ito naman, ang tawag dito ng iba ay tiplasan. Tiplasan. Yung ganyan kalaking hipon. Hindi ko na tuloy mailabas yung langka. Hindi makain. Ito. Makain yan. Gulay ko kahagabi ng langka. Tawag ko ito mga kawaid, tuyo lang. Pero sinakap o hipon. Sarap. Sabihin pala ako ng